Palaban na hinarap ni Senator Laila De Lima ang kasong isinampa sa kanya ng Department of Justice kaugnay sa iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sinabi ni De Lima na handa niyang harapin ang lahat ng ibabato sa kanya ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng senadora, puro pamumulitika lamang ito, ngunit inamin na inaasahan na niya ang mga susunod na hakbang ng kanyang kalaban. Pinuna rin niya ang nakaamba niyang pagkakakulong habang palalayain naman ang umano'y pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Sa huli ay naniniwala si De Lima na mananaig ang katotohanan habang ipagpapatuloy pa rin niya ang pakikipaglaban para sa karapatang pantao at demokrasya. Inalok ni PNP Chief Ronald De La Rosa na sa PNP Custodial Center ikulong si Senator Laila De Lima sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Naharap si De Lima sa 3 kaso ng paglabag sa Dangerous Drugs Act dahil sa pagkakasangkot umano niya sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De La Rosa, ang PNP Custodial Center sa Camp Crame ang isa sa mga pinakaligtas na kulungan sa bansa dahil nasa loob ito mismo ng kampo. Doon din nakakulong ang mga dating senador na sina Bong Revilla at Jigo Estrada na parehong nadawit sa PDAP scam nung Justice Secretary pa si De Lima. I am just waiting for instructions from the competent courts kung just in case kailangan na gamitin yung aming Crame Detention Center. I promise her she will be very, very safe inside the Crame. Nangangambahan na mailabas na sa susunod na linggo ang warrant of arrest laban kay Senator De Lima kaugnay sa 3 magkakahiwalay na kasong isinampa ng Department of Justice sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sa Lunes nila inaasahan mararaffle ng korte ang 3 isinampang kaso laban kay De Lima na may kinalaman sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid prisons. Bukod kay De Lima, kasama rin sa kinasuhan ang dating niyang driver, bodyguard, lover na si Ronnie Dayan, dating Bucor Director Franklin Jesus Bucayo, ang umano'y bagman ni Bucayo na si Wilfredo Eli, NBI Deputy Director Rafael Ragos, JB Sebastian, isa sa high-profile inmate sa NBP, at ang dating aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. Kinasuhan ang senadora ilang oras makaraang tanggihan ng Court of Appeals ang hirit niyang TRO upang pigilan ng Department of Justice sa pagsusulong ng mga kaso laban sa kanya. Kaso laban kay Senator Laila De Lima, malinaw raw na minamadali na ng gobyerno. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Labag daw sa proseso ng batas at due process ang balak ng Department of Justice na idiretso na sa Regional Trial Court ang kasong may kaugnayan sa illegal na droga laban kay Senator Laila De Lima. Ayon kay De Lima, ito yung independent body raw kasi independent body ang ombudsman na may jurisdiction sa mga government officials at hindi makakuha ng gobyerno ng paborableng desisyon hinggil dito. Sinabi ni De Lima na pinaghahandaan niya na ang worst case scenario kasama na ang posibleng pagpaparesto laban sa kanya dahil malinaw na minabadali na ito ng gobyerno. Pero pinaghahandaan niya rin daw ang magiging buwelta at pagsasampa ng kontra-demanda laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa Office of the Ombudsman. Mga kasong subordination of perjury at tampering of witness ang planong isampa ni De Lima laban kay Aguirre matapos umanong payagan ng special privileges laban sa mga high-profile inmates. Nakakuha raw siya ng kopya ng memorandum na in-issue ni Bureau of Corrections Chief Benjamin de los Santos para maibalik ang electronic gadgets ng mga bilanggong tumestigo laban sa kanya. Illegal anya ito at hindi dapat ginagawa ng isang Secretary of Justice ang pagbibigay ng special treatment sa mga bilanggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Laila De Lima. Diba dati ko na ho sinabi yan sa inyo, yung advance info from DOJ na talagang pinibilisan na nila yung pagpalabas ng at ang masama nito at ito po ay magiging maling hakbang. Meron daw ilan-ilan na kaso na sa ombudsman nila ipapadala pero meron din daw dadalhin sa regular courts. Alam po nila yan na hindi po yun yung tamang pamamaraan. Pero yun daw ang gagawin. Dahil alam nila na pag dumaan sa ombudsman, hindi naman kaagad-agad magpa-prosper yung kaso na yan. O hindi naman kaagad-agad yan mapupunta sa Sandigan Bayan. At lalong hindi naman kaagad-agad i-a-adapt
ng ombudsman yung anumang finding nila of probable cause against me dahil ombudsman mismo ay kailangan would have its own independent assessment ng kaso. Purple woman. This is the new red. Para sa araw ng mga puso, mga purple na bulaklak ang iniabot ng mga kaibigan ni Senadora Laila de Lima para sa kanya. Kinabitan din siya ng plastic na posas. Simbolo raw ito ng di nila pag-iwan sa Senadora sa gitna ng inaasahang pag-aresto sa kanya. Ang plastic na ito ay kasing plastic ng mga akusasyon sa kanya. Correct. Walang ebidensya, plastic lahat. Ang Senadora naman di raw manlalaban oras na dumating ang arresting team. Hindi po ako tatakas. Hindi po ako magtatago. Hindi po ako pupunta ng hospital. Hindi po ako magwi-wheelchair, magne-neck brace. Pero may hiling ang Senadora oras na makulong siya. Ilagay daw sana siya sa ligtas na pasilidad dalo't marami raw ang banta sa kanyang buhay. Ang pakiusap ko lang po, sakali lang po mangyari na, God forbid, yung eventuality na yan, ay sana ilagay naman ako sa isang lugar na magiging safe and secure ako. Because marami na hong mga nangyayari, di ba? Pinapapatay din sa loob ng selda. So what is another EJK? Kinausap na rin daw niya ang kanyang mga kapatid at anak tungkol sa posibleng pag-aresto sa kanya. Pero di na raw niya sinabihan ang kanyang ina dahil 83 years old na ito. Nakapag-impake na rin daw ang Senadora. Yung mga damit-gamit nyo, ayos na po. Pinaprepare ko na po yun. Magdadala lang muna ako ng isa lang muna na luggage, na maleta. Yung pantulog, pangbihis ng araw-araw sa detention center kung saan man ako. Mga comfortable clothes. Kinausap na rin daw ni De Lima ang kanyang staff na maghanda oras na hindi na siya makapag-opisina. Ngayon pa naman na talagang ang dami ng trabaho ng Senado, full swing na yung mga importanteng bills, including those bills reimposing death penalty, which I am strongly and firmly opposing. So kung makulong na po ako, makakabawas po sa boto yan ng against the death penalty. Ang inihaing motion for temporary restraining order na lang daw ang inaasahan ng Senadora para mapigil ang nagbabadya umanong pag-aresto sa kanya. Di naman kikilalanin ni Senador Laila de Lima ang show cause order o warrant of arrest na maaaring ilabas ng lower house laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagpigil kay Ronnie Dayan na humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Ipapaubaya na ni Senator Laila de Lima sa kanyang legal team ang show cause order o anumang arrest warrant na maaaring magmula sa lower house kaugnay na aligasyong obstruction of justice laban sa kanya. Ito'y matapos anya niyang sabihin sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit katulad ng hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara, naninindigan siyang hindi rin niya kikilalanin ang anumang ilalabas na kautusan nito. In any case, kung ano man yung mga plano nila, whether it is show cause, whether it is arrest, whether it is ethics complaint, whether it is a case with the regular courts or a case with the Supreme Court, hihintayin ko na lang po yan, and I will refer that to my legal team, but certainly I will not face them. Certainly, I will not honor that show cause. Nilinaw rin ng senador na hindi kautusan kundi payo lamang ang nais na ipahiwatig sa mensaheng ipinadala sa anak ni Dayan at hindi maituturing na obstruction of justice. Sa Lunes haharap sa Senado si Dayan ngunit wala umanong balak si De Lima na dumalo pa rito. Samantala, nakatakdang magpulong ang mga lider ng Senado at ng Kamara upang subukang ayusin ang issue sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, yun nga ang ina-invoke natin, interparliamentary o interchamber courtesy. But kung gusto naman nila, hindi naman sila pipigilan kung mag-file sila ng disbarment sa Supreme Court, mag-file sila ng obstruction of justice sa DOJ. Tiniyak naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na dadaan sa tamang proseso ang anumang ipapadalang kautusan sa kanila ng Kamara. Kung dumaan sa Office of the Senate President, it will be
referred to the plenary in the reference of business. Nagbanta ang Kamara na ipapaaresto si Senador Leila de Lima kapag nabigo itong sagutin ang show cause order na ilalabas ng House Committee on Justice hinggil sa pagkakadawit ng senadora sa umano'y paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prisons o NBP. Ito ang balita ni Grace Cassie. Anumang oras ay lalabas na ng House Committee on Justice ang show cause order laban kay Senator Leila de Lima. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng senadora na ipaliwanag ang kanyang panig sa isyu ng paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ngunit kapag binaliwala ni Senator de Lima ang show cause order, desidido si House Speaker Pantalon Alvarez na ipaaresto ang senadora. I'm not discounting also the possibility for the issuance of a warrant of arrest. The House Sergeant at Arms will serve the warrant to Senator de Lima. Naniniwala ang liderato ng Kamara na tinangkang pigilan ni de Lima ang kanilang investigasyon nang utusan nito ang dating aide na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa pagdinig. First time dito nangyari na merong senator na nakialam sa proceedings ng House. Wala pang senador na gago na nag-advise doon sa witness ng House of Representatives para magtago. Sinabi naman ni House Majority Floor Leader Rudy Fariñas na maaari nilang ireklamo sa Senate Committee on Ethics ang senadora, sampahan ng kasong kriminal at patanggalan ng lisensya bilang abogado. Member of the bar siya, officer of the court yan, officer din sa amin. She should not advise a person to be a fugitive of justice or to go in hiding. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sir, may show cause order na po bang nilabas for Senator de Lima? I have to check with Chairman Umali kung meron namin show cause order. Pero may nag-move yata during the last hearing. I don't know what the committee has decided. Sir, kung sakali hindi niya sundin yung show cause order, ano pwedeng mangyari? Well, marami, no? The committee can recommend for the issuance of warrant of arrest. Will you approve that, sir? Most likely, yes. Sir, hindi ba magkakaroon ng problema? Kasi nga, she's a senator, she's a member of the Senate na co-equal. She acted not in her capacity as a senator, yun yung theory ko dito. Because the Senate will not allow it, no? For any member to interfere in the proceedings of a co-equal body. Sir, Majority Leader Rudy Fariñas says if it were up to him, wag na lang daw pong arrest warrant para walang collision between both houses. Then he cited 3 possible cases that could be filed against the senator. Pwede daw pong disbarment case before the Supreme Court, criminal contempt charges before the Quezon City RTC, or an ethics complaint po before the Senate Ethics Committee. Ito po ba, do you share the same views or napag-usapan po ba ito, sir? Yeah, pwedeng gano'n, ano? Or definitely, may more cases to be filed. But I'm not discounting also the possibility of for the issuance of a warrant of arrest. Sir, Pag-uusapan naman yan. Depende. Sir, paano mangyayari pag na-issuehan ng warrant of arrest? Ano Pwede ba yung yung procedure, sir? I-how? Well, the House Sergeant at Arms will serve the warrant to Senator de Lima. Sir, is it immune to arrest considering that there is a recession? Tingnan natin yung legality ng pag-serve. Sir, do you expect the Senate to take this sitting now? Mapabayaan lang ba ninyo? Hindi ko alam because ganito yan eh. Dapat i-consider natin na merong breach of parliamentary courtesy na ginawa itong si Senator de Lima for interfering in the proceedings in the House. So ang na-insulto dito yung institution itself. So sino una ng bastos? Natural, kung sino pa. Because, remember yung House of Representatives, pagkatapos i-mention yung pangalan niya repeatedly by the inmates,
Inimbitahan natin siya para magpaliwanag. In-ignore niya. So out of courtesy, parliamentary courtesy, hindi po natin pinurso yun. Hinayaan natin yun. Now, since yung pangalan ni Dayan ay paulit-ulit na na-mention din, atin din siyang inimbitahan. No? We issued a subpoena, and unfortunately, nung tinanong siya, nung anak kung anong gagawin, ang sabi niya, ang instructions niya malinaw doon sa text message na magtago at wag mag-attend doon sa committee hearings ng Kongreso, Sir, ng House. ano pong reaction niyo doon na nabanggit pala kayo sa text message? Napakana niyo lang daw po yung hearing at pagpapiestahan ng sa ipapahiyan. At dikta lang daw ni Presidente. Alam niyo, walang kinalaman si Presidente dito. At hindi ko ito pakana. Kasi nga, ano bang ginagawa normally? Pag, di ba, ginagawa din naman sa Senado yun? Kapag meron silang inimbitahan o sinapila, hindi nag-appear, pwede mo i-contempt yun, di ba? Ganon din naman yun. Pwede nilang isuhan ng warrant of arrest. Nasa proseso naman yung ginawa ng House of Representatives. Ngayon, kung inaakala niya na meron kaming binayolate, the courts are wide open for her to file a case against the congressman. So, sir, you're treating her as not as a senator now, as a Doon sa equation niya, definitely, hindi yung equations ng Senate, no? As an institution. Kasi personal niya yun eh. Personal niya yun. Hindi naman siya tinanong siguro bilang isang senador. Kundi, dahil nga involved, yung involvement niya rin doon sa committee hearing as cuddler and protector of the itong mga drug lords. So that means all processes will be directly given here, not Oh yes, yes. Sir, Senate President Coco Pimentel said that the House should first conduct a mini trial bago daw na yung text message daw po ay galing talaga kay Senator De Lima bago daw po kayo mag-issue ng show cause order. Kaya nga natin iniimbitahan si Senator De Lima upang magpaliwanag. Hindi naman natin sinasabi na we will subject her to humiliation dito. Nagpapaliwanag lang tayo. Gusto lang natin yung paliwanag niya dito sa House of Representatives, dito sa Committee on Justice, kung bakit niya ginawa yun. Ngayon, pag sinabi niya, hindi ako yung nagpadala ng text message sa'yo, hindi sabihin niya dyan sa Committee on Justice. Why is she afraid? Sir, paano kung yun yung sabihin niya? Paano kung i-deny niya lahat ng allegations ni Dayan considering merong proof against her? How will O you di, i-deny niya. Under oath. Wala tayong problema dyan. Will you pursue cases against her, sir? Makakonsider pa rin bang contempt yun? Kung sumagot siya pero i-deny niya naman. There are a lot of possibilities. No, depende na yun sa Committee on Justice. Yung show cause order will be issued by the Committee on Justice, hindi po kayo. Hindi ako. So, diretso na sila. Yung Committee on Justice na nag-issue ng show cause order. It's a different thing. Yung warrant ako. Upon the recommendation. But ako bang are there no is there a possibility that the House leaders will meet so that they can iron out issues and Pwede. Who will start? Sino magsisimula? Hindi kami. Hindi yung gagawin. Hindi. Sir, first time na mangyayari na ang House is a show sa isang sitting senator. Wala tayong president. Wala, because this is the first time dito nangyari na merong senator na nakialam sa proceedings ng House. Hindi pa nangyayari yun. Wala pang senador na gago na nag-advise doon sa witness ng House of Representatives para magtago. Sir, yung warrant kailangan ng voting sa plenary o committee level lang? Warrant committee? Committee lang yun. Pag nirecommend sa atin yun, I'll issue the corresponding warrant of arrest. Once she appears, close door, No. open?
Siyempre. Bakit natin tatago yan? Even if she requests for Anong session. why? Involving national interest ba yan? Para mag-request tayo ng executive session? Sir, may mga nagsasabi na baka this may cause a rift between the House and the Senate. Ay, hindi naman siguro. Sabi-sabi lang yan. Bakit naman? I mean, that's a small matter. Sir, have you spoken to the Senate President himself given people are talking about na parang nagbabanggaan in both houses, sir? Hindi naman. Do you find it necessary to talk to the Senate President? Hindi naman nagbabanggaan. Wala namang pagbabanggaan dito. Oo. Sir, nagalit ka ba or na-offend ka nung binanggit yung pangalan niyo dun sa hearing na pakanali lang daw yung mga nangyari? Hindi. Hindi ako nagalit. Sir, some of the congressmen were criticized over the weekend because of their questions regarding the relationship between the senator and Ronnie Dayan. Kinakailangan itanong yun. Alam niyo bakit? Well, except for those few questions na medyo, sabi ko nga, humihingi ako ng paumanhin. Pero yung pagtatanong doon sa relationship, kinakailangan yun. Bakit? Here is a woman pretending to be clean, pretending to be a crime buster, a graft buster, a self-proclaimed righteous individual. Kailangan natin ipakita sa taong bayan kung anong klaseng tao ito. Ano talaga yung totoo niyang karakter. Kailangan malaman ng sambayanan yun. Yun po ang ginawa ng mga congressmen. Save for those few questions na I have to apologize. Sir, can you recall some of those questions na you want to apologize for? Hindi ko maalala. Basta yung sa tingin nyo na hindi maganda, Sir, may question po. mag-apologize na ako. Sir, si Congressman for the manner that some congressmen asked questions. Yung behavior, no? Pero ito naman, siguro naman tao rin yung mga congressman. Nadadala rin doon sa sitwasyon. Yung minsan natatawa. Di ba? Kala natin parang niloloko. Yun nga, sabi ko nga, I apologize. Sincerely. Sir, when Congressman Fariñas asked kung yung parang intensity ho nung pagmamahala ni Ronnie and ni Senator... Walang masama doon. Okay. Ha? Bakit? Ganito yan. Gusto niyang malaman kay Ronnie Dayan kung talagang minahal niya. Kung gaano ka lalim. Kasi yung tao, sinagot naman niya talagang minahal niya. Ang punto rito, dahil nga, later on, nung relationship, nalaman ni Dayan na hindi lang pala siya isa. Sino bang agabyado dito? Sa tingin ko, si Ronnie Dayan. Kasi, nagamit siya. Ginamit siya. Pinatanggap siya ng mga drug money. Ginawa naman niya. Now, nagkaroon pa ng succeeding relationship like kay Junel. Si Junel, naging career din ng di ba? Per testimony of the inmates, tumanggap din siya in behalf of Senator De Lima. Ganito, yung mga dumidepensa kay Senator De Lima, dahil daw yung parang hinaras siya, yung pagkababae, ito tanong ko sa kanila, bakit hindi nila kinonsider yung asawa ni Ronnie Dayan? Babae yun. Sa tingin ko siya yung agabyado dito. Yung paggamit ng mga subordinates mo, di ba sexual harassment yun? Babae lang ba yung sexual harassment dito? Bakit? Susunod ba yun kung hindi niya subordinate yung mga yun? Bakit walang nagre-raise doon sa puntong yun? Bakit walang nagpa-file ng kaso ng sexual harassment? Doon kay sexual harassment kay Ronnie Dayan
doon sa motorcycle rider, doon kay Junel. Oh, Will you file the case, sir? ako, hindi ko pag-aabalaan. Kaya nga, sabi ko nga, ang dami diyang nagkukomentaryo ang dami kumaagal. Bakit hindi sila yung mag-file noon? Bakit nakikita nila yung isang perspective lang? Yun yung yung partial, yung isang perspective lang na partisan. Yun lang yung nakikita mo. Bakit? Yun nga, yung asawa ni Ronnie Dayan, biktima rin dito yan. Oh, yung mga empleyado na yun, mababa yung rango, driver, motorcycle rider, bodyguard. Oh, sexual harassment yun. Considering her position, being the Department Secretary of the Department of Justice. Sir, there was an advice from you asking the Committee on Justice to stick to legislative issues sa recommendation. At saka na, pero ito recommending criminal charges against De Lima. Now, considering that this has happened, Dayan has already showed up and he claimed that De Lima is killing De Lima to drugs. Do you still, ano ngayon ang posisyon mo dito? Ang sabi ko sa Committee on Justice, as much as possible, do not recommend for the filing of cases. Yeah. No? Yung for the prosecution of anybody. Wala tayong pakialam doon. That is the job of the Department of Justice Secretary. Bahala na sila. Mag-file lang kung ano-anong kaso. Ngayon, basta tayo, we will concentrate on the legislative measures. Anong batas ang pwede nating i-file so that we can address this problem at hindi na maulit. Halimbawa lang. Ito halimbawa lang. Yung pag-amend nung law on nepotism, di ba? Pwede nating amendahan yun na isama natin yung mga boyfriend, girlfriend, o naman, boyfriend, girlfriend. Isama natin yan doon sa bilang. Yung mga procedural matters doon sa ibilibid, no? Yan, pwedeng isa batas yun. And siguro yung sexual harassment, no? Na punto, pwede rin talakayin doon. So you still stand on this position despite the Dayan testimony na hindi mag-recommend ng Committee on Justice? Ano po? Ganito pa rin ang position niya, dapat hindi mo na mag-recommend. The prosecution? Prosecution definitely na. Wala tayong ano doon. Hindi naman ito blue ribbon. Yung blue ribbon kasi pwede mag-recommend ng prosecution doon sa kanilang iniimbestigahan. Diba? Pero kami naman, in aid of legislation yung aming pinay. So dapat ilimit natin yung sarili natin doon. Bakit hindi nyo na hindi na ipunta ito sa considering that irregularities na aming report bakit ito sa Committee on Justice and not sa Committee on doon i-refer ng Rules Committee yun. At since doon na-refer, doon siya tinalakay. So despite the Dayan testimony, hindi mo ililipat to. There's no need for you. Hindi na. Sir, on disbarment, possible disbarment case, supportive kayo pa disbarment? Well, ayoko na makialam doon. Pero clearly, merong basis. As a lawyer, merong basis for disbarment. Ano yung basis? Andyan yung IDP. Kailan mo na sila. Andyan yung VECC. Andyan yung ang daming dyan. Anong basis? Saan? Being a lawyer, hindi ba ba? Diyos ko, marami. Ang saking kayo bugati. Immorality lang. Pasok na lahat yan. Oo. Yung advice na kita yan. Ignoring legal processes. Pasok yan. Sabi ko nga, marami na masyado yung nagawa na pag pinagbubuo mo masyado matibay yung kaso.
No more? Thank you, sir. Sige, thank you.